Hello mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panood na bago natin vlog. Yung vlog natin mga tropa, ituro ko sa inyo ngayon ay isang VLOOKUP tricks mga tropa. Isang lookup value pero maraming sheets yung titignan mo. So, multiple sheets and isang lookup lang. So, paano yun mga tropa? Panoorin mo to para malaman mo. So, ito mga tropa, nag-create na ako dito ng product. So, yan yung ilo-lookup natin. Then, ang gusto ko maging sagot ay nandito. So, ito yung mga months natin. No? Kailangan natin pagsama-samahin to. Yan, papunta dito sa isang report natin. Paano natin mangyayari na multiple results ang gagawin natin? So, alam naman natin na pagka VLOOKUP yung ginagawa natin is isa lang yung makukuha niyang result. Kung isang column lang or isang sheets lang, yun lang yun. Wala na, hindi niya na kaya kunin yung iba pang mga sheets or iba pang mga data. So, kung paano yun, ito mga tropa, simulan muna natin. So, mga tropa, no, magsisimula tayo sa VLOOKUP lang muna, yung example lang muna natin, yung basic VLOOKUP lang. So, VLOOKUP. So, ito, tapos hanapin natin sa July na sales muna. Ayan, dito. Then, sales hanapin natin, which is third column, so 3. 0, then close, then enter. So, ayan siya mga tropa, no. Ito, yung basic VLOOKUP, ang binibigay lang niya sa atin is iisa lang na result. So, yung kailangan natin is para multiple results. So, katulad nito, yung data natin is 3 columns. So, gusto natin, yung 3 na yan ang ibibigay sa atin na sagot ni VLOOKUP. So, paano natin gagawin yon? So, mag-start muna tayo sa VStack. So, pagkukombine muna natin lahat ng data. So, VStack. So, yan. Then, ito, kunin natin muna yung title. Tapos, comma, second. Ito, hindi na natin kunin yung title. Hanggang dito na lang. Then, third is ito. Hanggang dito na lang din. Then, close na natin. Then, enter. So, ito na siya. Combine na lahat ng data natin. Then, second natin is i-combine naman natin siya sa let function. Yan. So, let function. Then, dito, yung name natin, isalagay natin data. Ibig sabihin, lahat ng data. Then, VStack. Yan yung name value natin. Yan. Tapos, sa calculation natin, lalagay tayo ng VLOOKUP dyan. VLOOKUP. Yan. Then, value natin, lookup value natin is ito. Then, yung table array natin mga katropa is itong VStack. So, kopyahin natin itong VStack na to. Yan, dito natin. Kopyahin natin yung buong VStack. Hanggang close parenthesis. Yan, tapos paste natin dito. So, yan siya. Yan yung table array natin. Then, sa column index number natin, dahil 3 columns yung gusto natin, so gagamit tayo ng curly bracket. Yan. Then, 1, 2, and 3. Then, curly bracket. Then, comma, tapos 0 as false or exact match. Then, close na natin yan. Yung VStack natin, yung VLOOKUP natin, then close na natin yung let function natin, then enter. So, yan, nakita nyo na siya mga tropa. 3 na yung ibinigay na sa ating data, okay? So, kung gusto nyo din gamitin, kung pwede nyo din gamitin ang XLOOKUP, so dito natin siya ilagay. So, ganun din, VStack lang muna tayo ulit. Yan. Kunin muna natin lahat ng buong data. Yan, same lang siya. Yan, then close and enter. So, ito siya. Tapos, gawin natin siyang let function. Then, data ulit. Then, ito, VStack natin yung name value. Then, dito, saka natin siya sa calculation. Lagay natin XLOOKUP. Yan. Tapos, yung lookup value natin is ito. Then, dito, ang gagamitin natin is hindi VStack, which is choose calls. Yan. Then, yung array natin is yung data. Tapos, ilang column is isa. Then,
close, then comma. Tapos yung return array natin is another choose calls. Yan. Then data ulit. Tapos dito, yan, kung ilang columns na yung ilalagay natin. So, 1, 2, 3. Then close yung choose calls. Then close na natin yung xlookup. Then close na natin yung let function. Then enter. So, yan siya. Pareho lang siya. Okay? So, ngayon mga tropa, kung ayaw nyo ng ganito yung magiging itsura ng data nyo, okay? Pwede nyo gamitan ng transpose. So, paano yun? So, dito na lang kasi medyo magulo na yung data dito. So, dito tayo. Ito yung formula natin, di ba? Let, tas data, vstock. Ito yung ano ng vstock. Then, dito sa vlookup, yan, dito sa vlookup, gagawa tayo ng transpose. Yan, transpose, then close, open yan. Yung array natin is yung vlookup, then dito, close na natin siya. Then, enter. Para, ayan siya. Naka, per column, isang column lang siya. Naka per, ano pa siya? Isang pababa siya. Horizontal ba? Diagonal? Ay, hindi siya diagonal. Vertical. So, yan, nakaganyan siya. So, same lang dito. So, dito tayo kay xlookup. Diyan lang tayo mag-transpose. Yan. Then, close lang natin dito. Then, enter. Yan siya. Same. So, ngayon mga katropa, baka tanongin nyo ko, ang dami nating kinuhang data, 3 buwan yan. 3 buwan. Pero, syempre, dahil xlookup and vlookup yung ginawa natin, syempre, iisa lang yung data na ibibigay nila sa atin. So, paano naman pag gusto natin makuha yung lahat ng data, yung combination ng lahat ng 3 buwan? So, ang gagamitin naman natin is gamit tayo ng filter function. So, dito na lang tayo. So, equals, dito kasi baka mag-spill yung ano eh. Dito natin ilagay. Kasi baka mag-spill siya. Yan. So, mag-vstock lang tayo ulit para lang ma-refresh yung data na, yung formula natin. So, yan. Ito. Then, ito. Then, ito. Yan, then close natin. Yan. So, ito yung vstock natin. Lahat ng data. Tapos, gawa tayo ng let function. Then, data. Then, yung vstock natin yan. Yun yung name value natin. Then, dito, instead na vlookup or xlookup yung gagamitin natin, filter function yung gagawin natin. So, filter. Then, yung array natin is data. Tapos, choose false. Tapos, data. Then, 1 column. Yan. Is equal to ito. Yan. Then, close. Then, close. And, enter. So, yan siya mga tropa. Okay? Hindi nyo na kailangan mag-transpose kasi ganun na siya. Ganun yun na i-arrange. Okay? Then, ito is dynamic. Pagka pumili ka ng iba, yan siya. Okay? So, dito dahil basic VLOOKUP lang yung ginawa na NA, pero dito, ayan siya. Yan, gumagana naman siya. Kaso nga lang, ayan. So, dito tama na isa lang siya. Pero, tingnan natin yung iba. Katulad nito, ang dami. Pero, nakakuha lang niya is isa. Which is ito lang, yung first part lang. Okay? So, ganyan yung tricks na pwede nyo gamitin para makakuha kayo ng multiple result na gamit ay VLOOKUP. Okay? So, pwede din xlookup and filter function. So, yan. So, sana may natutunan ka. May natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share this video para hindi lang ikaw matuto today at marami pa tayong maabot na makatulong din yung video natin sa iba. Okay? And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko para ma-notify ka sa mga bagong uploads. Nabulol na. Para ma-notify ka sa mga bagong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!